In this video, another trading tutorial muna tayo. I will explain open interest and funding rate para sa mga futures trader natin dyan na hindi pa ito lubos na nauunawaan. Ipapaliwanag din natin dito kung paano ang tamang paggamit nito. So hindi ito para sa mga super newbie trader. You should have at least an understanding kung paano nagwo-work ang futures or derivatives market, leverage, short and long position. So na-discuss ko yan lahat sa beginner's playbook. And this is an additional information that will give you more insights in the futures market arena. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Umpisahan natin sa open interest. So kapag sinabi natin na open interest, ito yung total number ng outstanding derivatives contract na naka-open sa futures man or options. Ibig sabihin, hindi pa ito nagko-close or nase-settle. Remember, sa derivatives market, for example, yung sa mga cryptocurrency exchange na nag-o-offer ng futures trading, kontrata ang tinetrade natin doon at hindi yung actual asset. So, ang open interest, nagre-represent siya ng liquidity sa isang particular na asset katulad ni Bitcoin. So, kung i-check natin dito sa CoinGlass, sa open interest tab, kung mapapansin nyo dito kay Binance, meron siyang open interest na $7.70 billion. Yun ang kabuuan ng mga naka-open position for Bitcoin, a short and a long position. Ang open interest, ito yung sukatan ng flow of money na pumapasok sa futures or options market na makakatulong sa mga trader na magkaroon ng understanding about the liquidity in a particular contract. So nagtataas baba ang open interest. Kapag may bagong contract na napagkasundoan ng buyers and sellers, tataas ang open interest. At nababawasan naman ang open interest kapag nag-close na ito or yung dalawang partido ay umexit na sa market. So bibigyan ko kayo ng example para mas lalo nyo maintindihan kung si trader A ay bumili ng futures contract. Ibig sabihin nag-open siya ng position. Si trader A kasi naniniwala siya na tataas ang price ng asset in the future at hindi mabubuo ang kontrata kung walang sellers. Dito papasok si trader B na handang magbenta. It will open a short position dahil sa paniniwala na babagsak ang price. At sa kasunduan na ito, magkikreate siya ng one contract increase sa open interest. Now, kapag napagdesisyonan ni trader A at ni trader B na i-close na ang kanilang position kasi namit na nila yung target, then dito na magkakaroon ng decrease of open interest by one contract. Now, pumunta tayo sa trading view. Nandito tayo kay BTC USDT pair 1 hour time frame at naka-open yung open interest natin dito. So kung mapapansin nyo dito sa nilagyan ko ng vertical yellow line, nag-rally yung price pero nag-decrease yung open interest natin. Ibig sabihin, merong mga contract na nag-close. Posibleng nag-exit na yung mga nakalong or maraming na-liquidate na position sa area na ito. Sa patuloy na pag-rally ng price, open interest is decreasing. Kasi nga kapag na-hit yung mga stop loss or liquidation level ng mga short sellers, dito mag-e-exit yung position, magpo-close yung contract. Kaya nababawasan yung mga interest na naka-open. So ganun lang siya basahin. Now, kapag tumataas ang price, tumataas din ang open interest. Ibig sabihin, maraming nake-create na contract which is a long and short position. At makakatulong ito sa atin para ma-identify yung flow of money in the market, high open interest, increased trading activity, and liquidity. However, kung mababa naman ang open interest, nagsasuggest siya ng reduced trading activity and potential lower liquidity. Ma-identify din natin yung trends dito. Kapag mataas ang open interest, it could indicate bullish or bearish trend. Hindi porke mataas ang open interest is bullish na agad. It depends on the market sentiment and trend. Kapag bumagsak ang price, malamang mas mataas ang interest sa short side. So sinabi ko kanina sa futures trading, bago makapag-create ng isang contract, kailangan ng buyers and sellers. The question is, kung laging merong buyer sa bawat seller, paano nito naaapektuhan ang price movement? Dapat equal lang sila. Well, dito papasok ang market sentiment na nakakaapekto sa creation and closure ng contract. For example, a rising open interest na tumataas din yung price,
indikasyon na confident yung mga trader sa direksyon ng market, which is pataas. So magre-resulta yun ng maraming trader ang mag-o-open ng long position. Although meron din nakikreate na short position kada long position, pero dahil sa increase of demand for long position, itinutulak nito pataas yung price. Kasi habang tumataas yung price, long traders are buying at the higher price. Now, sa rising open interest naman with falling price, bearish yung sentiment. Mas maraming traders ang nag-o-open ng short position kasi they are expecting na babagsak pa yung price. At may mga counterparties long position din ito. At dahil sa mas mataas na demand galing sa mga short sellers, maitutulak nito pa ibaba yung price. Now, kung tumataas ang price tapos nagdi-decrease ang open interest, nagsasuggest lang yun na ang mga trader ay ume-exit to close their position. It could be profit taking or cutting losses from the short seller side or nahit na yung liquidation level. Now let's talk about the funding rate. Ang funding rate naman, ito yung periodic payment na ginagawa ng mga traders habang meron silang naka-open na positions. So kung nag-open ka ng position, long man yan or short sa Binance, Fairdesk, or Bybit, meron sila ditong funding rate na tinatawag. Ito yung ginagamit sa mga perpetual futures contract para panatiliin na hindi lumayo ang agwat ng price ng contract sa underlying asset spot price. So ang funding rate ay nakakatulong para balansehin ng market. Kaya kung nagte-trade tayo sa futures, kapag matagal naka-open ng ating position, mas malaki yung funding fee na binabayadan natin. Meron ditong tinatawag na positive funding rate at negative funding rate. Kapag positive ang funding rate, ibig sabihin mas mataas yung price sa futures market kumpara sa spot price. The funding rate is positive. Ang nangyayari, ang mga traders na naka-long position ay nagbabayad ng funding fee sa mga traders na naka-short position. Ini-incentivize dito yung mga traders na mag-short para pababain yung futures price at lumapit sa spot price. Now, kung negative naman ang funding rate, ibig sabihin mas mababa ang price ng futures market sa spot price. The funding rate is negative. Ang mga traders naman na naka-short position ang nagbabayad ng funding fees sa mga traders na naka-long position. Ini-incentivize yung mga traders na mag-long para maitulak naman ang price pataas at lumapit sa spot price. Nakakalculate naman ang funding rate via interest rate plus premium index. Ang interest rate na sinasabi dito, ito yung variable rate na sineset ng mga exchange, at yung premium index naman ay nagre-reflect siya sa difference between the perpetual contract price and the market price na normally close to the spot price. Ang funding payment naman ay nangyayari at regular intervals, usually every 8 hours. So bibigyan ko kayo ng example. Imagine, nasa BTC USDT pair tayo, perpetual futures. Ang current spot price ni Bitcoin ay 50,000. Pero yung perpetual price niya ay naglalaro sa 50,200. Ibig sabihin, yung future price ni BTC ay nasa premium, mas mataas sa spot price, positive funding rate. Sa senaryo na ito, ang funding rate might be 0.01%. Kung nag-open ka ng long position na nagkakahalaga ng $100,000 to BTC, magbabayad ka ng funding fee of $10 sa mga naka-short position at the funding interval every 8 hours. At kung babalik ka rin naman natin ang senaryo, ang future price ay nasa 49,800, discount level ito sa spot price na 50,000. Negative funding rate. In this case, kung naka-open tayo ng short position, katulad ng example natin kanina, same size, 2 BTC, then magbabayad tayo ng funding fee of $10 to long position holders. That's how it works. Ang funding rate, makikita nyo yan mismo sa exchange. Kung saan kayo nagtitrade, for example, dito sa Fairdesk, nandito siya sa taas. Sa CoinClass, makikita nyo din ang funding rate and open interest at sa TradingView. Katulad nito, nag-open ako ng BTC USDT pair. Itong nasa kaliwa, perpetual contract. Binance platform, itong nasa kanan, BTC USDT din, pero spot market. Dito sa kaliwa, meron tayong open interest and funding rate na naka-open. Sa kanan, wala. Hindi kasi siya available sa spot market. As the time of recording, ang spot price ni BTC
BTC ay nasa 64,171. Sa perpetual futures naman ay nasa 64,158 naglalaro yung price. So mas mababa sa current price kaya ang resulta is negative funding rate. So kung mapapansin nyo habang bumabagsak yung price, puro negative funding yan. Ibig sabihin, mas maraming nag-short at ang mga naka-short position na ito ay binabayadan yung mga naka-long position para hindi masyadong lumayo ang perpetual price sa spot price. Anyway, paano naman ito ginagamit ng mga trader para magkaroon sila ng market insights? It can be used to identify market sentiment, analyze trend strength and continuation, detecting potential reversal, and evaluating market participation and liquidity. So for example, kapag tumataas ang open interest at merong positive fund rate, ang interpretation nun is bullish sentiment. However, kapag tumataas ang open interest at negative naman ang funding rate, bearish yung sentiment. Normally kapag ganyan, downtrend na yung price. Kapag nagdi-decrease naman ang open interest with positive funding, ang interpretation nun humihina na yung bullish sentiment. Nagpo-close na yung mga naka-long position na posibleng mauwi sa reversal or consolidation. Kapag nagdi-decrease naman ang open interest with negative funding rate, ang interpretation niyan ay humihina na yung bearish sentiment, nagpo-close na yung mga naka-short position, indication of a potential reversal or consolidation. Bukod yan, tinitingnan din ng mga traders dito yung potential reversal. Katulad ng kapag over-leverage na yung mga longs. Ang senaryo, mataas na yung open interest and rising. Funding rate is highly positive din, pero yung price ay nagpapakita na ng weakness. So how you will analyze the price action is very important here. So kapag ganitong senaryo, possible correction or reversal may occur. Kapag over-leverage naman ang shorts, ang senaryo niyan, mataas ang open interest and funding rate is highly negative, pero ang price ng asset ay nagpapakita na ng kahinaan. Posible nasa area na ng support or nagbo-bottom na. Ang interpretation nito is a possible bounce or a short squeeze. And that's not the right time to put a short position. Okay, so yun lang ang video natin for today. I hope may nakuha na naman kayong bagong information dito. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.